Kunin mo na lahat ng pera ko. Huwag mo lang akong saktan. Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino ka pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Salamat, Pepita. Salamat. Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, ang akala ni Patro ay umaga na at gising na. Yung pala, gabi pa lang. At napilitan siyang magbigay ng 1,000,000 sa asawa para pampaganda sa kanilang farm. Kinabukasan, inihatid niya ang kanyang ama sa opisina at siya naman ay dumiritso sa farm para ikondisyon ang mga panabong na manok. Dahil diyan, galit na galit si Niga nang hindi madatnan sa opisina ang kanyang asawa at nagdahilan naman si Patro na mahaba ang pila sa bangko. Pero hindi naniwala ang babae. Sa galit ni Niga, nadamay pati si Pipita sa gabing yun. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sabongero na Amo. Dito sa ating dula, Super Pipita. Oh, nakapagtataka, Pedro. Katatapos mo lang kumain? Humiga ka na kaagad sa kama? Kung ayaw mong palakihin ang tiyan mo, tiyan ko na lang ang palalakihin ko. Ay, ayaw ko magkaroon ng puson. Baka ipagpapalit mo pa ako sa mga manok mo. Nagsiselos ka sa mga manok ko? Samantalang lalaki ang mga yon. Walang matres, walang inahin, puro Texas. He, ewan ko sa'yo. Tutulog na ako para hindi ako mapuyat. At 3 araw mula ngayon ay magaganap ng derby. Sunod-sunod na ang pagkapuyat ko. Pagkatapos ng derby, ikaw naman ang isusunod ko. Hindi. Walang makikipag-derby. Walang. Ano? Baka gusto mo pa akong patulogin. Bukas na lang tayo mag-away. Ay, mag-usap. Basta, ang sabi ko sa'yo, walang makikipag-derby. Walang makikipagsabong. Ibigay mo na lang sa akin ang perang pangpusta mo. Idagdag ko sa pagpapaganda ng farm. Nakalimutan mo na ba ang napag-usapan natin? Hahayaan lang kitang magalit pero payagan mo akong makipagsabong. Gusto mong lagi akong nagagalit, ha? Hindi ko masasagot yan. Ang mabuti pa. Tutulog na ako. Inaantok na ako.
Anong nangyari sa'yo? Bakit parang nabasang sisiw ka dyan? Hindi ka ba... alam mo na. Talagang hindi, Daddy. Naintindihan kita. Hindi lang naman ikaw ang hindi. Alam mo na, alam mo na. Hindi ako naniniwala na hindi kayo nakapagsabong. Teka. Ano bang hindi napagbigyan ng sinasabi o nakapagsabong diyan? Muntik na kaming mag-away ni Nega kagabi. Ayaw niya akong makipag-derby. Akala ko kung ano na yung sinasabi mong hindi ka napagbigyan. Nawalan na naman kami ng pag-asang magkakaroon ng apo. Biruin niyo, pakukuluan daw niya ang lahat ng Texas ko. Mahal ang mga yon. Mahal pa ang pagkain nila. Talagang mahal. Texas sa mga yon. Anong gagawin mo ngayon? Kakausapin ko siyang muli mamaya. Lalambingin ko, Daddy. Hanggang bumigay. Kapag nagkampiyon naman ako, sa akin ang tropeyo. Sa kanya, ang pot price. Kumanda ka, Pepita. Ngayon na ba, ma'am? Saan tayo pupunta? Magbibihis lang ako. Iniinis mo ba ako? Makinig ka sa akin. Hindi tayo aalis. Oras na makuha ko ang mga halaman, tumulong kang magtanim sa farm. Sige, madam. Walang problema. Sabihin niyo lang kung kailan. Magaling ako sa pagtatanim. May 500 binhe. Pero madadagdagan pa yon ng 1,000. Napakarami naman, ma'am. Oo, para walang paglagyan ang mga Texas na manok ni Pedro. Pupunuin ko ng halaman ang farm. Yung walang bakante para sa kanyang mga manok. Parang galit si madam. Hindi na lang ako iimik. Sige, maliligan ako. Ay, madam, yung kape ninyo. Ay, hindi na ako narinig. Dumiretso na sa banyo. Pedro, tapos na tayong nag-usap kagabi. Tinulukan mo nga ako eh. Kaya, wag mo akong bisitin ng umagang-umaga na iinis ako sa'yo. Mag-usap muna tayo. Huwag ka munang mainis. Isang tabi mo muna yan. Sa susunod na araw na ang derby, naikondisyon ko na ang mga panabong kong manok. Naumpisan ko na. Gumastos na ako. Ang mahal ng kanilang kinakain. Ang mga bitamina. Iba pa yung mga injeksyon. At binibigyan ko pa si Akyong na nagkukondisyon sa mga yun araw-araw. Muntik na akong malagutan ng hininga sa haba ng aking sinabi sa'yo. Anong pakialam ko sa'yo? May pagmamalaki mo ako, oras na manalo ako. Sasabihin na ako na ang Derby King. Derby King, si Mr. Pedro Concepcion. Conception? Baka konsumisyon. Sige na. Kapag nanalo ako, akin lang yung tropeyo. Sa'yo yung 1 million. Bahala ka na nga. Para kang bata. Kung matalo ka, anong gagawin ko sa'yo, ha? Narinig ko kung paano ka kinausap ni Nega. Ikaw nang bahalang magpasensya, ah. Umagang-umaga, mainit ang kanyang ulo. Naiintindihan ko, ante. Sinasayawan ko nga ang kanyang ugali. Kami nga ding mga biyanan niya eh. Lalo na't number 1 na sabungero si Pedro. Isa lang akong katulong, ante. Pero ang masasabi ko, tama nga naman si Ma'am Neka.
Hindi magandang bisyo ang sabong. Yan nga din ang napagkwekwentuhan namin minsan ni Segundo. Pero talagang hindi namin siya masuway. Mabuti na lang kamo at mabait ang kanyang ama. Hindi niya ito pinapagalitan. Pero naiinis din ako sa kanya minsan. Magaling manggaya ng salita. Napatawa nga ako minsan Palabiro si Uncle. Pupunta nga pala ako sa opisina, Pipita. Pero dito ako manananghalian. Paano sila Uncle at Sir Pedro? Dito ba sila kakain? Huwag kang mag-alala kay Segundo. Alam niyang ihanap ang kanyang bunganga. Ewan ko lang kay Pedro. Basta magluto ka lang. Baka biglang uuwi yun. Wala pa si Pedro dito sa opisina. Siguradong nasa farm na naman yon. Oh, siguradong nandun sa farm. Kaya hindi mo siya nandito sa opisina. Ikaw talaga, Segundo. Hindi ka na nagbago. Kung ano ang sasabihin ko, inuulit mo lang. Tama naman ang sinabi ko, di ba? Nagpaalam kanina. Babalik din. Sasabihin lang kay Akyong kung ano ang dapat niyang gawin. Gusto ko sana siyang makausap. Kaya lang may pupuntahan ako. Kinausap mo na sana bago umalis. Nag-uusap nga silang mag-asawa at narinig ko talagang ipagpilitan ni Pedro ang makipagderby. At umaasa na mananalo siya. Oo daw. Ay, nako. Mabuti ka mo. At ang iniisip ng manugang natin ay ang pagpapaganda ng farm. Samantalang yung anak mo, manok ang nasa utak palagi. Hayaan nyo lang si Nega sa gusto niyang mangyari, Daddy. Kapag lumago ang mga halaman na itatanim niya sa farm, di may masisilungan na ang aking mga manok. Ikaw talaga, Pedro. Ang gusto mo laging nagagalit ang iyong asawa. Sanay na ako doon, Daddy. Parang musika na lang sa aking pandinig ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Yung isang araw na hindi ko marinig na magalit, parang kulang ang aking araw, Daddy. Bahala ka na nga kung anong gusto mong gawin. Oo, Daddy. Bahala na ako. Ang tungkol sa negosyo ang pag-usapan na lang natin. Huwag sinega. Kumusta pala ang negosyo? Sa ngayon, wala bang problema. Pero kapag tuloy-tuloy ang pagsasabong mo ay iwan ko lang. Sabihin ko sa'yo, walang yumayaman sa ganyang bisyo. Ako ang bahala dyan, Daddy. Hindi yung winning breed ang isasabak ko. Ipustahan ko ng malaking halaga yon. Oras na manalo ako sa derby na yon. Magiging kampiyon ako. Makinig ka sa sasabihin kong ito. Yung may-ari ng grocery dito sa atin, tinaya lahat sa waiting ang kanyang pera. Anong nangyari? Nalugi. May bisyong drugs yun at ng babae pa, kaya nalugi. Talagang hindi ka patatalo. Sige na nga. Pero pinaalalahanan kita. Wala pang yumaman sa sabong. Mabuti na lang at doon na kumain si Mami sa kanyang pinuntahan. Kung hindi, wala na sana akong kakainin ngayon. Marami ito, Sir. Kumain lang kayo. Ang daddy niyo nga pala. Baka sinundo niya si Mami. Si Neka naman, baka hindi pa niya nabilang ang mga binhing binibili niya. Ganon ba, Sir? Pipita, magaling ka palang magluto. Marami na akong nakain. Busog na ako. Pero parang gusto ko pa. Sige lang po, Sir. Kumain lang kayo. Wala nang matitira sa'yo.
Ay, sige lang po. Huwag kayong mag-alala. Dito pala nananghalian si Pedro. Oh, di para kayo mag-asawa. Sabay na kumain at nagkwentuhan pa. Ay, madam? Pagkakain niya, saan daw pupunta? Hindi ko pa alam kasi nahiya naman ako magtanong Mabuti naman Dahil wala kang karapatan na tanungin siya. Kasi hindi mo naman siya asawa. Hindi ba? Grabe naman ito kapag nagsalita. Ay, sir. Oh, Ano? Nika, Pita. Sabay kaming lumabas ni Pedro kanina. Kaya lang dumiretso sa farm. Matigas talaga ang ulo ng lalaking yun. Sinabi ko na sa kanyang ayaw ko siyang makipag-derby. Ay, pinapainit ang ulo ko. Naku, huwag ka nang magalit. Paanong hindi ako magagalit Hindi nakikinig sa akin. Pagsabihan niyo nga ang anak niyo, Daddy. Talagang buenas ako. 3 sultada na ang napanalunan ko. Mas lalo sana akong matutuwa kung malaking halaga ang napanalunan ko. Sa susunod na laban, lalakyan ko ang aking pusta. Ipupusta kong lahat ang napanalunan ko sa unang laban. O kaya'y dagdagan ko pa. Nagdala ako ng sobra. Sinigat ang matawag. Hello, darling! Ano? Bakit? Andito pa ako sa derby. Derby ang mukha mo. Hindi ka na ba uwi talaga para matulog, ha? Bakit? Matutulog ka na ba? Parang naamoy na kita mula dito sa kinaroroonan ko. Naamoy ko ang pabango mo. Mahalimuyak at parang... talaga naman. Hindi yan ang gusto kong marinig sa'yo, Pedro. Hindi ka talaga uuwi, ha? Pagkatapos ng derby, uuwi din ako. Huwag kang mag-alala. Unang sultada pa lang ito. Talagang mas importante ang mga manok ko, no? Sana yan na lang ang inasawa mo. 2 gabi lang naman tayong hindi nagkatabi, nagagalit ka na. Ay, kahit hindi na tayo magtabi, matalo sana ang mga manok mo. Ano ba naman si Nega? Ay, hindi sana magkatotoo ang kanyang sinabi. Dito ko pala sa kusina, Pipita. Ipagtempla mo nga ako ng gatas. Kumukulo ang dugo ko sa Pedro na yon. Opo, ma'am. Sagit lang po. Alam niyo ako, bago ako matulog, umiinom ako ng gatas. Ganun ba? Ipagtimpla ko na kayo ng gatas. Salamat, Pipita. Mabuti at hindi mo naisipan ang makipag-asawa. Alam mo ba, nakaka-stress ang may asawa. Kaya tama lang yan. Wala kang asawa. Kumusta na kaya ang anak mo? Hindi pa yata siya tumatawag kay Nika. Hindi ko pa naman nakikitang lumabas ang manugang natin. Kaya hindi ko pa naitatanong sa kanya. Baka napuyat yon sa kahihintay kay Pedro. Doon na talaga natulog ang anak mo sa galyera. Uwi pa kaya yon mamaya? Kung ganyan na makipag-derby. Uuwi lang yun kapag tapos ng laban. Yun lang kung sunod-sunod ang panalo ng kanyang manok. Malaking halaga ang kanyang daladala. At umaasang siya ang may hihirang na kampyon. Sana. Ano kayang oras magigising ang manugang mo?
Gusto ko siyang makausap bago ako pupunta sa opisina. Dalawang araw na ang derby. Pwede naman siyang umuwi kung gusto niya. Andyan naman si Akyong na magbabantay sa kanyang manok. Ay, paano kaya ang kanyang pagligo? Baka mabaho na yan. Ay, Pipita! Ano po, madam? Ay, lumapit ka ah. Ayaw kong makipagsigawan. Madali ako magalit. Opo, madam. Andyan na po. Bakit po? May ipag-uutos po kayo? May itatanong lang ako sa'yo. Hindi ko alam kung sasagutin mo ang tanong ko. Ay, Tumawag na ba si Pedro? hindi pa, madam. Ay, nako. Ano na kaya ang nangyari sa lalaking yun? Buhay pa kaya siya? Hindi pa tumigil si Sir Pedro sa kanyang pagbubusina. Nasira kaya ang busina ng kanyang kotse? Ay, sandali lang po! Bubuksan ko na ang gate! Andiyan na. Ang tagal mo namang magbukas ng gate. Sisigawan mo ba ako? Hindi po, madam. Galit na papalapit. Delikado yata. Ikaw ba ang sinisigawan ko? Hindi naman. Ikaw kasi, Pipita. Ang tagal mo. Inaaway tuloy ako ni Nega dahil sa'yo. Muntik na nga po akong madapa dahil sa pagmamadali kong mabuksan ang gate, sir. Bakit nga bang tagal mo? Huwag mong pagalitan si Pipita. Tayong dalawa ang magtutuos. Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? At bakit ganyan ang itsura mo? Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Mainit ang ulo ko. Isang manok ko ang nanalo. 3 naman ang namatay. Kasalanan mo din yan. Mula ngayon, huwag ka nang makipagsabong. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng 1 linggong kasaysayan na ating pinamagatang Sabungero na Amo. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delphine Dumayal.